Narinig mo na ba ang isang tao na nagsabi ng ganito? 5 taon na kaya kami, imposible namang hindi ko pa siya lubos na kilala. Pero, 1 taon lang pagkatapos ng kasal o pagkatapos ng magsama sa isang bubong, bigla na lang nasira ang relasyon. Paano nangyayari yun? Paanong nagkakasama ang 2 tao ng maraming taon pero hindi pa rin pala nila lubos na kilala ang isa't isa? Ang sagot ay mas simple kaysa sa inaakala ng marami. Dahil ang dating ay kadalasang isang performance. Maraming tao ang naniniwala na kapag mas matagal na sa mag-boyfriend-girlfriend stage, mas magiging sigurado ang kinabukasan nila. Pero sa totoo lang, hindi naman iyon laging tama. Dahil sa dating stage, kadalasan ipinapakita ng mga tao ang kanilang best version. Kapag nagde-date kayo, ipinapakita mo ang pinakamagandang mood mo, pinakamagandang ugali mo, pinakamagandang itsura mo. Pinipili mo ng maingat ang mga salita mo kasi iniiwasan mong magsimula ng away. Pinipigilan mo ang ilang mga emosyon mo dahil ayaw mong masira ang moment nyo. At sa totoo lang, madali lang naman maging perpekto ng ilang oras, di ba? Pero, pag nagsama na kayo sa isang bahay, ibang usapan na yon. Kapag magkasama na kayo araw-araw, nakikita ninyo ang isa't isa hindi lang sa romantic moments, kundi pati sa stress, pagod, at sa mga bad moods. At walang tao ang kayang magpakita ng best version niya 24 hours araw-araw. Sa kalaunan, lalabas din ang tunay na personalidad ng isang tao, yung mga ugali, mga emotional reactions, mga kahinaan. Kaya minsan, hindi masamang makita agad-agad ang bad side ng isang tao. Sa katunayan, maaari pa nga itong maging isang biyaya. Dahil binibigyan ka nito ng pagkakataon na itanong sa sarili mo ang mga mahalagang bagay. Kaya ko bang mabuhay kasama siya? Kaya ko bang mag-adjust sa ugaling ganito? O, unti-unti ba akong magiging miserable? Maraming tao ang natatakot na kapag nakakakita sila ng red flags. Pero ang totoo, wala namang perpektong tao. Nagiging perpekto lang ang isang tao sa paningin mo. At kung may naghahanap ng partner na puro green flags lang at walang kahit isang red flag, baka habang buhay na siyang maghanap. Ang mahalaga lang naman ay malaman mo kung kaya mo bang tanggapin at mag-adjust sa mga flaws niya o hindi. Kaya nga may kasabihan na choosing connection over perfection. Kaya napakahalaga ng honesty sa simula pa lang ng relasyon. Ipakita mo na agad kung sino ka talaga, kung ano talagang ugali mo, ang personality mo, mga kahinaan mo. Hayaan mong makita niya kung sino ka talaga. Dahil kung gusto ka niya, kung sino ka talaga, mananatili siya. At kung hindi naman, edi maiiwasan ninyong pareho ang future na puno ng resentment o pagsisisi. Pero kahit maging honest ang 2 tao, may isa pang problema na madalas nangyari. Maraming tao ang hindi talaga alam kung ano ba talaga dapat ang hinahanap sa isang partner. Napagkakamalan nila minsan ang attraction na compatibility. Napagkakamalan nila ang appearance na connection. At dahil sa kalituhang ito, napupunta ang iba sa maling relasyon. Kaya sa susunod na video, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bagay. Ang pagkakaiba ng attraction, physical standards, preferences, at relationship standards. Dahil kapag naintindihan mo ang 4 na ito, maaaring magbago ang paraan ng pagpili mo sa magiging partner mo. Baka ito na ang maging daan para malaman mo kung paano mo talaga mahahanap si Mr. Right Choose. Mr. Right pala.